ang problema sa jumper o yung illegal na koneksyon ng kuryente na ginagawa sa maraming lugar sa ating bansa. Pero sa expose na ibinigay ng Meralco kay kasamang Henry Omaga Diaz, ay imbis na supilin daw ng ilang opisyal ng barangay sa Dinalapihan, Tondo ang illegal na gawain ito, ay sila pa raw mismo ang promotor sa paggawa nito. Na aktwal pang nakuna ng video ang illegal na pagtatap nila ng kuryente. Bawal magnakaw ng kuryente. Yan ang malinaw na sinasaan sa Section 14 ng Republic Act 7832 o ang Anti-Pilferage Law. Pero paano nga ba kung ang mga taong dapat ay unang nagpapatupad ng batas tulad ng mga barangay officials, ang siya pa mismong nangunguna sa paglabag nito? Yan ang isa sa mga tip na natanggap ng Manila Electric Company o Meralco mula sa kanilang Central Metering Security Office. Minarapat ng Meralco, sister company ng ABS-CBN, na siyang nagpalabas ng programang ito. Naibahagi sa amin ang pag-expose ng impormasyon na pinarating sa kanila ng ilang concerned citizen hinggil sa nakawan umano ng kuryente na nangyayari sa Barangay 206, Zone 19 sa Dinalapihan, Tondo, Maynila. Naalarma ang Meralco dahil kanilang napaglaman na mismong mga opisyal paraw ng barangay ang umano'y promotor ng pagnanakaw ng kuryente sa lugar na yon. Yung barangay hall, naka-illegal connection po, sinusuplayan nila rin yung katabing mga squatter colony. Sa street lights po sila kumukuha. Bali, dinadahilan lang po na sa street lights yung ginagamit yung illegal connection na yon, pero sa ilalim pala noon may mga illegal connection na nakapapunta doon sa mga squatter colony. Nang repasuhin ng Meralco ang kanilang records, lumalabas na noong nakarang taon ay 3 ulit na pala nilang tinatanggalan ng illegal na koneksyon ng kuryente ang barangay hall ng Barangay 206, Zone 19 sa Tondo, Maynila. Ang pinakamatindi niyan, yung dito sa Dinalupihan nga, yung barangay hall dyan. Noong November 29, 2008, muntik pang magkagulo. Tapos etong huli, nung January, itong January na to, may mga 20 or 30 staff theft reports na kami nakukuha. First 2 weeks pa lang. Regarding po saan po? Doon sa illegal connection sa Dinalupihan. At dahil tila wala ngang pinangingilagan ang pamunuan ng naturang barangay na sinusumbong muli ng mga mamamayan. Kinabukasan, sinama kami ng mga tauhan ng Meralco sa gagawin nilang operasyon laban sa target ng barangay. Taga-media, pagka-positive na nakatap to, tawagan ko lang isa sino sa inyo. Pasok mo lahat kayo. Sa isang lugar sa Retiro, Maynila, nagtipo ng mga operatiba ng Meralco para sa isang briefing. Matapos yon, ay diretso ng inikutan ng grupo ang barangay hall na aming pakay. Mula sa aming sasakyan, nakuna namin ng videong ebidensya ang nakatap na alligator clip na karugtong ng kabling nakikita na bumabaybay mula sa isang poste ng Meralco at tumawid papunta sa barangay hall. Ayon sa kasama naming mga taga-Meralco, kumpirmadong jumper nga ng kuryente ang naispata naming ebidensya ng illegal na koneksyon. Sa puntong yon ay pumasok na sa barangay hall ang ilang tauhan ng Meralco at nagsagawa ng sorpresang inspeksyon. Sa loob, ilang appliances ang nakita. May refrigerator, electric fan, photocopying machine at telebisyon. Malaki-laki ring kuryente ang kinukonsumo ng mga ito. Matapos yun, agad lang inakyat at pinutol ng mga taga-Meralco ang illegal na linya ng kuryente na nasa barangay hall na yon. Sa hindi inaasahan, nadiskubre ng mga taga-Meralco na hindi lang pala ang barangay hall na yon ang illegal na nakatap sa poste at linya ng kuryente. Siyempre pa, sinundan ng mga taga-Meralco kung saan pa tumatawid ang illegal na koneksyon. Unti-unti nang napulgar na tumulay pala ito sa ilang kabahayan, gayon din sa mga street lights ng barangay at maging sa daycare center na ito. Sa operasyon na yun, mahigit na 200 metro ng kable ng kuryente ang nakumpiska ng Meralco. Bukod dito sa barangay na identified natin na ka-illegal, bali tumakbo yung kuryente siguro mga hanggang 3 poste ang layo.
nagbigay na doon sa mga bahay-bahay, siguro mga around 30 to 50 houses yan. Isipin nyo na lang kung gaano kalaking kuryente ang maaaring nananakaw ng humigit kumulang sa 50 kabahayang naroon. System loss na kaagad yan ng Meralco. Kaya nga dahil sa nangyaring operasyon, ilan sa mga residente doon ang natuwa. Nireklamo namin matagal na yan. Yung mga distribution charge, di ba, sa mga ganyan. Taliwas naman ang reaksyon na nai-record ng aming kamera mula sa Barangay Kagawad na humarap sa amin. May sakit raw kasi noon ang kanilang kapitan, kaya't itong si Kagawad Mangona raw ang acting chairman ngayon. Kasi ang sama naman kasi, bakit pinakialaman kaagad ng Meralco? Dapat tatabagin ng isang barangay official. Kasi ginastos namin yan, tapos busgutin na lang nila basta-basta eh. Ah, ganun ba Kagawad? Ang ibig bang sabihin sinadya at pinagkagastusan pala talaga ng inyong barangay itong iligal na gawain ng pagnanakaw ng kuryente? Hindi yata magandang halimbawa yon sa inyong mga kabarangay. At talaga namang pilit pang binigyang katwiran ni Kagawad ang pagnanakaw ng kuryente sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang application form mula sa Meralco Tutuban Branch. May balak naman daw silang gawing legal ang koneksyon nila ng kuryente. Dahil dito, kinumpronta ng XXX si Kagawad tungkol sa naka-jumper na kuryente ng kanilang barangay hall. Panahon pa nung mga chairman nun yan, talagang pagkakaalam ko, merong ano yan eh. Merong ano yan, may meter yan. Naku Kagawad, wala po yata kami nakitang submeter. Alligator clip na gamit sa jumper, meron. Dahil sa mga ebidensyang nakalap ng Meralco, tuluyan na raw nilang kakasuhan ang opisyal ng nasabing barangay. Actually, yung mga ganitong na-apprehend namin na may illegal connection, lalo na itong mga barangay hall na to, i-recommend namin for direct filing yan. For direct filing kasi kakasuhan ng Meralco definitely yan. Ano pong kaso? Violation of RA 7832. Yung anti-electricity pilferage law. At dahil nga nabuking namin, nasangkot sa iligal na gawaing ito ang pamunuan ng Barangay 206, Zone 19 sa Tondo. Siyempre ba'y, sunod naming pinuntahan ang tanggapan ng Barangay Bureau ng Maynila para ipakita sa kanila ang mga ebidensya na aming expose. Doon tahasang kinundina ni Director Roland Lim ang iligal na gawain ng naturang barangay. I don't see any problem kung bakit hindi nila kaya. No? Unang-una, kasama yung electric consumption sa barangay budget nila eh. So we see any reason bakit hindi sila makapagpalagay talaga ng kuryente at mabayaran yung konsumo sa Meralco. Dahil sa pagsisiwalat na ito ng XXX, magsasagawa raw ng imbestigasyon ng kanyang tanggapan. At kung mapatunayang lumabag nga sa batas ang mga barangay officials ng Barangay 206, Zone 19, in this case, kamukha ng sinabi mo na nahuli na ng Meralco, I don't see any problem why the Meralco people can file a complaint against this punong barangay. And sila na rin ang nagtanggal. All we can do here at the Bureau is to file an administrative case against this punong barangay for not following the memorandum that we issued against them. Kaugnay nito, nag-iwan ng babala ang direktor ng Barangay Bureau sa kanyang mga nasasakupan. We always call the attention of all the punong barangay not to engage with this kind of activity.